we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. May hamon mga kapuso sa buong adlaw, ginadumdum sa bilog nga pungsod ang Ninoy Aquino Day ukon ang ika-40 katuig nga pagkapatay ni anay Senador Benigno Aquino Jr. Iniwan Western Visayas at zaran sa kamatuuran kag wala sa ginadampigan. Ako si Eden Prietos, live ikan din sa GMA Bacol Station. Magadulong sa inyo sa komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Mapuso petisyon sa mga taxi operators sa pagpasakas ang flag down rate sa 70 pesos, liwat nga ginaduso sa LTFRB. Mga driver, ginakabig gini nga dako nga bulig pananglit nga maaprubahan bangod sa kamahal sang presyo sang gatong. Apang mga pasahero, ano ang reaksyon? Ini ang gitutukan ni John Sala. Nagapabilin nga 40 pesos ang flag down rate o kunang panugod nga balayran kung magsakay sa taxi. Inisipiyak sang petisyon sa mga asosasyon sang taxi operator sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board Central Office. Sunod sa grupo nga Philippine National Taxi Operators Association, wala kuno sa gihapon sang sabat ang LTFRB sa ila ginahinyo, apisar nga sang 2021 pa sila nagpasa sang petisyon. Nag-file kami ng petition for fare increase kasabay ng bus, ng jeep, ng TNVS noong 2021. Yung bus, yung jeep, yung TNVS, na-grant yung kahilingan nila. Sadly, sa hanay naman ang taxi, ang binigay mula dun sa 30 pesos na karagdagang flag down rate na kahilingan namin, ang binigay lang ay 5 piso. Sino kay Suntay ang pinakauli nga gingrant sang LTFRB nga hingyo sang mga asosasyon sang taxi operators ang sadtong 2017 pa. Bangod sang padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong, liwat nga nagtulod sa grupo nga iduso ang pagpasaka sang flag down rate sa 70 pesos. Sunod sa grupo nga ATOP o kon Association of Taxi Operators in Panay, puntani kung ano kadasig ang pagpanubo sang pretty high kung magnubo ang presyo sang gatong. Amo man kadasig ang pagpasaka subong nga nagatimbuok ang presyo sang gatong. That's how inefficient ang LTFRB na to. So, kahit lang mag-aksyon. Somehow, nakita ko na nila anong sitwasyon sa ganong sitwasyon sa mga taxi on all other denomination. Pananglitan nga maaksyonan na sang LTFRB suno sa mga taxi driver, dako ini nga bulig sa ila pang adlaw-adlaw. Mayo sa monete kay para nga dako nga mon flag down. Mayo gid nga balita kun mo lang mataboy. Kay sa tungod sa gatong nga way naganubo sige lang saka nga saka. Apang kun ang pasahero nga si Gino ang pamangkuton, dako na kuno katama ang 70 pesos nga flag down. Apang nahangpan man si Kuno ang sentimiento sa mga taxi drivers. Especially nga nagasaka naman ng gasolina. Pero kung ako pamangkuton, depende kay damo man alternative ways para sa ngaton amo na niguro ang chance sa ngaton nga mga riders man bala. Sa subong suno kay Suntay, wala man sila sang may mahimo kundi ang maghulat na lang kag magampo na kuntani pamatian na sang LTFRB ang ila petisyon. Ang gusto ng LTFRB bigyan ng first class na upuan ang pasahero, pero ang gusto nila budget fare lang ang ibayad. Sadly, what we could do is only wait for them to answer. Upuan kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Mapunto sa Negros Occidental naman voters turnout sa ikaapat nga adlaw sang plebisito para sa joint venture agreement o JVA naglabot sa 42%. Proxy voting ginareklamo nga ginapeke sa pila ka mga voting areas. Yaring balita nga itong gitutukan. Sa pagtakop sa ikatlo kay ikapat nga plebisito sang weekend, nagdangat sa 74,163 ang yes votes ukon 42% sang 177,737 eligible members consumer owners nga makaboto. Sa records ng Plebiscite Committee sa vote schedule sa June 24, 25, August 19 kag 20,
Nagdagat sa masobra 67,000 ang kabugusan niya yes vote, samtang may masobra 6,000 ang nagboto no ukon kontra JVA. Masobra 88,000 ang numero nga kinahanglan agon matigayon ang joint venture agreement sa tungas ng Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Ang hinali, pagsipas ng numero, ginabasol subong sa anti-JVA coalition sa gipatigayon nga proxy voting. Mayara kami gintap ng mga volunteers, malantaw sang mga proseso, i-document kung may mga irregularities. Sa Barangay Punta Taytay, nakilala sa GMA Regional TV News Team ang 34 anyos sa si Rodel. Nakibot ini nga sa nagpadulong sa voting center, wala na inigin pahanugutan niya magboto. Bangod, aga pa lang may nag-proxy na kuno sa iya, bisan wala man siya sang may gin-authorized. Nag-assess man ng maestra sa ako nga pag muna nga, sir, nakaboto ka na, nga kay may proxy na din nagkadto, nakiboto nga may proxy na. Kay in first place, wala ko balom kung sino. Ginbalikan sining vote center sang hapon, kag sa ulihi, nagpasugot ang election personnel nga siya ang pabotohon na lang. Apang nagpamalibad na lang ini. Bilang sa amon nga buluhaton, ibaligyatan ang aton nga rights para magboto. So, Seneco, JVA pa lang ni kani versus sa mo pala ni. So, naginawa na. Suno, kay Attorney Arnella Pore, General Manager sa Seneco, posible miscommunication lang ang natabo. Basta may mga miscommunication lang da and we really need to have to verify it. Kung ipresentar sa amon, ginapa-imbestigahan namon. Vigilant makatama ang mga teachers Not allow any attempt to vote nga not properly documented. Panawagan nila Pore sa magkaangay ni Rodel nga mag-report sa iya talatapan agon maklaro ang nagkakaangay nga pagsulundan. May nabilin pa nga 4 kaadlaw botohay tubtob sa Agosto 26, 27 kag Setyembre 2 kag 3. Upod Kiril Casillo, Adrian Preatos, 1 Western Visayas. Resulta sang investigasyon sa Ungka Flyover ginapaabot ng ipagwa sang DPWH Bureau of Design subong nga semana. DPWH 6 Regional Director iga-monitor ang mga project engineer nga nagatutok sa mga proyekto. Si Zen Kilantang nakatutok live sa Pavia, Iloilo. Zen? Kate, wala pa sang kasiguraduhan kung saan uliwat mabuksan ang Ungka Flyover sa mga motorista nga nagatugas sang huol kag perwisyo sa publiko bangod tubtub subong wala pa sa gihapon marilis ang resulta sang geotechnical investigation. Ginpahayag ni DPWH 6 OIC Regional Director Engineer Sunnyboy Oropel nga ginauyatan na sang DPWH Bureau of Design ang ginsumite sang third-party consultant nga resulta sang geotechnical investigation nga ginpatigayon sa Ungka Flyover. Sa tion nga marilis na sang Central Office, gilayon nga i-anunsyo kung anong mga rekomendasyon kapareho sang engineering interventions kag safety measures nga pagahimuon sa proyekto. Apang sa pamangkot kung mabuksan na bala ang flyover agud magamit sang publiko. As of now, hindi pa tayo makahatag sa opening nga timeline considering depende sa recommendation sa third-party consultant kung anong imuon nato sa aton nga structural intervention sa Ungka Bridge. So once na makita naton kung ano ang ilang recommendation, that's the time nga maka-estimate kita sang timetable kung saan nato na-open. Nahibaloan nga 3 ka bulan ang ginhatag sa Abinales Associates Engineers and Consultants nga third-party consultant agud mag-imbestiga sang disenyo sang tulay nga ginhimo sang United Technology Consolidated Partnership o kun UTCP nga ginkuha man mismo sang DPWH Central Office. Matandaan nga ginhiwat ang committee hearing sang Committee on Public Works and Highways sang Agosto 15 angot sa issue sang Ungka kaaganan flyover apang wala makatambong ang nasambit nga consultant kag kontraktor sang proyekto nga International Builders Corporation. Plano subong ni Oropel nga i-monitor ang mga proyekto sang DPWH agud matutukan sa mga project engineer. Magluwas sa Ungka Flyover, ginahatagan man sang pagtamod ang iban pa nga flyover kapareho sang aganan kag hibaw-an. Ang atong project engineer gina-require ko subong kag naubra ko subong sang tool to monitor all movement of the project engineers including ang ilang time sa pag-supervise ng project. Kate, nahibaluan nga nagpatuman sang traffic experimentation plan ang Pavia LGU sa idalom sang Ungka Flyover halin 6 a.m. tubtob 8 a.m. agud mapahagan-hagan ang problema sa trapiko. May alternatibo man nga dalan nga ginarekomenda para sa mga private vehicles agud malikawan ang pagpugok sang trapiko. Kate?
Madamo nga salamat, Zen Kilantang. Aviso mga kapuso, sensitibo ang mga masunod nga video nga inyong matanaw. Video sang isa ka Ilongga OFW sa Hong Kong nga ginasakit sa nga amo nag-viral. OFW nagapangayo sang bulig sa gobyerno. Nakatutok, John Sala. Nagpadulong sa Hong Kong sa April nga tumandok sang uton Iloilo agod nga mag-ubra sa tinutuyong o makabulig sa iya pamilya. December 2022 sa nag-abutin ni sa Hong Kong nangin maayo man ang iya kahimtangan sa mabuot nga amo. May maayo nga sweldo kag malayo sa pagpang-abuso. Apang sugod Hulyo 28 nagbago ang tanan sa nagsaylo ini sang bag-o nga employer. Sang una maayo man kunong pagtatar sa iya sang babayi nga amo nga si Marie. Apang amat-amat ini nga nagbag-o sang batasan. Ginabuyayaw na kuno ini kag ginahana nga sakiton. Gani nagdesisyon na lang si April nga mag-resign. Sa live video ni April sa social media sang damnag lang makita ang paglakat na kuntani sinidalang iya magamit. Hasta ang naglabot na sa tion nga ginsakit na ini sang iya ama. Ang ginisip ko na lang is mag-live na lang ko kag kung sino makalantaw sang live ko kapin pa mga taga-diri ko. Sila na lang tawag sang pulis kaya nakita naman lang nila mo na amo na balang kakalatabo. Kaya mo to sa iya nga sa iya to nga eksena. Ginadakop ko. Tapos sige gapalagyok siya gapang matdos ko siya. Ang madakpan niya sa ako na mudang diri part sang liog ko. Ginpapriso na sining iya ama matapos nga makatawag sang pulis. Leave me alone! Suno sa iloy ni April nga si Regina, makapila ka beses na nga nagpahibalo sa iya si April sa iya sitwasyon. Gani gid pa kamaayo nila nga hayluhon na lang ini nga maghalin. Daw kasubo nga ginakumos kuno tagipusoon sa ginalantaw ang video sang iya bata. Ay siyempre gahiribi man kami diri imagine na bala nga wa ito siya upod. Siyempre kung malapit lang daw dalaganon mo siya kagi awaton para nga hindi lang matandog niya ang bata ko kay way ko man nagipalakat sa abroad nga para sakiton lang na nila ya. Single mom si April, gani ang kabudlay sang pagpangabuhi sa luwasang pungsod ang iya ginatubang para sa iya bata kag pamilya. Luyag sini nga ma-blacklist si Marie agud nga hindi na masulit pa ang pareho sini nga hitabo sa iban nga mga OFW. DCD duman ang pamilya Dadula kag si April nga kasuhan ang iya anay ama. Sa karon yara nag-i-star sa shelter para sa mga OFW nga naka-eksperyensya man sa pagpang-abuso si April. Samtang ang OWA 6 ang nagahimo naman sang tikang agud nga mabuligan si April kag ang iya pamilya. Upod kay Hans Disherto, John Sala. 1 Western Visayas. Guys, report niyo na sa presidente na guys. Nagakulob kag sunog ang lawas ang nasapuan sa iya nasunog nga balay si Willie Nadanga sa barangay Lumangan, Miag-Aw, Iloilo. Sa investigasyon sa Miag-Aw Municipal Fire Station, alas 4 kainas ang kagahon, sang nabugtawan sa mga residente nga nagakalayo na ang balay ni Nadanga. Nagaisahanon lang ini kag ginahatagan lang sang pagkaon bangod hindi makalakat. Sa inisyal nga investigasyon sang BFP, posible sa lighter naghalin ang kalayo, bangod masami nga ini ginapasiga base sa pagpangusisa sa iya mga kasilingan. Madasig naglapta ang kalayo bangod human sa light materials ang balay. Nagpadulong na sa punerarya ang pamilya sang biktima agud asikasuhon ang iya bangkay. Sa nagkulob sa may sunod sang iyang asiha, isang siya sulog man sa light materials na nga dingding. Posible nga nangita sa sang mabugnaw kag may tubig na lugar. Clear. Mga puso, sa probinsya naman sa Negros Occidental Junior Softball Team, sang Baguio City mainit nga gin-abi-abi sa ila pagbalik sa probinsya matapos nga nagkampiyon sa World Championships. Nakatutok, Aileen Pedreso. Matapos ang madinalagon ni Journeys and Junior Softball Team sang Baguio City sa 2023 Junior League Softball World Series sa Kirkland, Washington sa Amerika. Isa ka grand homecoming ang nagsugata sa ila pagpauli sa Negros Occidental. Sa pag-abot pa lang sa airports ng team. Sa ila courtesy call kay Governor Eugenio C. Lacson, all the way sa ila hometown sa Baguio City. Mainit nga ginsugata ang team sang ila pamilya, kasi manwa kag mga taga-suporta. Gani ang team
proud gid sa ila kadalagan. Kag syempre sa suporta nga ila nabaton sa ila mga kasimanwa bisan pa sa Filipino community sa Amerika. Nalipay gid nga na kamit sang mga bata namon ang champion. Kumbaga it's worth it ang pagpulaw bugtaw sa mga bata. Kag pag-training, hard training, kahit gaulan kung kisa. Tanan nga sakripisyo sa mga coach namon, tanan sakripisyo sa pamilya namon, na doon nabawi namon. Sa pihak sa mga kabudlay nang ibabaw sa tigipusuon sang team ang goal nga makuha ang kampyonato. Kaya may salig man kami sa isa-isa. Nag-teamwork it kami para, syempre goal ba kami kay first game, na-scorean kami isa, pero na-hold ko man to, na-hold man namon. Siyempre, bilang home of sports and athletes sang probinsya, tumanggid ang kalipay sang Baguio City LGU nga nadugangan naman ang bagunhon world champion sa ila listahan. Inspiring makita mong kabataan achieve something that they have worked so hard. Ang ako ya gani mas inspired ko ya sa ila, no? Can you imagine ang ilang nahimuan is champion of the whole world. I told them na it only proves that we Filipinos, we can compete in the international level. No? Ang mga player ang makabaton sa incentive gikan sa LGU. Suno pa sa team ang dedikasyon, updan sang pagpangamuyo, ang sikreto agud malabot ang iningahandong. Upod Keroa Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga daan nga stocks ang humay amat-amat na ginapagwa sa mga mangunguma bangod sang kakulang sa supply. Bangod sang kamahal sang bugas, ano bala ang mga alternatibo nga pagkaon? Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. 3 kasakos ang humay ang ginbulad ni Manong Arnel nga mahimo nga 70 kilos sang bugas. Duha pa ka semana ang hulaton nila antes makapatubas sang first cropping. Suno kay Manong Arnel sang Kabugao Norte Pavia, halos daan na nga stock ang nabilin sa ila mga bodega kag gusto na lang nga ikonsumo sang ila pamilya bangod sang kakulang sang supply sang bugas. Konsumo lang. Nga kung ibaligya, sir? Ate, huwag ka na kanon. Sa noon naman nga ani, next year naman. Makabaligya ka wala ka mang kuwaon sa tubig ako ni gani ano ko na bomba ko sa irrigasyon lalayo pa. Pulo kasakos ang palay na lang ang nabilin sa ila bodega kag ini ang ginatigana tubtub sa masunod nga tig-alani. Ilisipon man ang mga nagapagaling sang palay diri sa rice mill nga nahamtang sa Barangay Tigom Pavia. Kalabanan ta na nagapagaling andad lamang ginagaling da hindi ta na si drawer lang nasa stock. Bangod sang kamahal sang bugas, nagadiskarte na ang mga konsumidor agud makakinot. Para kay Manang Regina, mas maayo nga alternatibo sa bugas ang kamote kag balinghoy. Balinghoy, abi. Di ko wala agad tanom nga may wala kasabing sapin. Suno sa mga manugbaligya sa merkado, madamo na nga mga customer ang nagabakal sang saging nga saba, patatas, kamote kag balinghoy bilang substitute sa bugas. Halimbawa, kung wala kasing bugas, halili mo ang saging nga saba, pwede hilaw or luto. Ang hilaw, pwede may partner ang mga halimbawa, may saging ka nga hilaw, tangkon mo, tapos partneran mo sang isda, pwede. O, kung balinghoy, pwede mo man dyan, halimbawa, mang-imerienda mo, pwede man. Sa subong nagalabot na ang presyo sang bugas sa 55 pesos tubtub 60 pesos ang kilo sa merkado. Samtang ang saba nga saging sara nga mabakal sa 25 pesos ang kilo, balinghoy 35 pesos ang kilo, kag kamote 55 pesos ang kada kilo. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Oh, good luck sa aton, mga kapuso. Presyo sang gatong baw, liwat naman nga magasakabwas.
transport organization sa Bacolod City nag-ayo sa ayuda gikan sa Bacolod LGU agud mapaiway kuno ang pagduso sa fare hike. Yaring balita nga aton gitutuka. Sa malawing tion nga pagbangigay angod sa nagkalain-lain nga issue sa transportasyon. Sa labing unang nga higayon, pareho ang panindugan sa dalago nga transport group sa Negros Occidental. May kangtanan sa pagsakas ang presyo sa gatong. Nagahugpong subong ang FEBACDA, SS Stone, kag bakod sa panawagan nga sa Kaplete. Ayos ang grupo nga SS Stone, ayuda gikan sa LGU. Kaya kami na-prepare, pero ingat naman namin sa LGU, mga may istorya, kung base may ara sa suggestion o solusyon para sa pagsinakay isang gatong. Para naman sa Bacolod Alliance for Commuters, Drivers and Operators Incorporated o Kunbakod, dapat dugangan man ang numero sa mga makabaton sa fuel subsidy. Ang ayuda kuno, nagadiretso sa operator o kung tag-iya sang jeep. Useless na para sa amon, kaya tiyatag ina nila, pagi sa may mga tawid pasada card, kagang pinakalain pati kay may ara sang mga card, ang nagakapyot ang mga first owner. So ang mga second owner, third owner, wala na ini tsansa na makakuha sang may nga programa nga fuel subsidy. Taluluoy naman ang mga driver, kay kamulo naman na sa mga operator. Wala kami sing card niya amon. Kung wala naman sang ayuda gikan LGU, kag kung mangin gamay ang mga kabaton sa fuel subsidy. 2 tubtob 3 pesos ang plano, ngahinyo nga sa Kaplete sa mga grupo. Para sa commuter nga si Hazel, bisan paano bulig man kuno sa mga driver ang gamay nga pasaka sa Plete. Subong nga nagbahal na ang presyo ng gato. Ate, kung magamo na ya, wala naman tamahimo, di ba? Sakit sa bulsa, prote, wala tamahimo. Sa Bacolod City, nagdakat na sa masobra 66 pesos kada litro ang presyo sa regular nga diesel. Ang gasolina naman, 71, tubtob 74 pesos ang presyo kada litro. Opod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. 11 pilason sang nahulog ang truck sa takladon nga bahin sang Compo San Enrique. Samtang sa pareho nga banwa, senior citizen patay sang aksidente nga nalapakan sang truck. Si Tess Ordales nakatutok. Nakaagom sa mga pilas kag nagpalanakit ang lawas ang 11 tanan ka mga sakay sa golf truck matapos nag-isol kag nahulog ini paidalom halin sa takladon nga bahin sa barangay Compo San Enrique, Iloilo kahapon. Suno sa polis naligo si sa Cold Spring ka magabenay ka magkaupod sa trabaho kag mapadulong kuntani sa viewing deck sa lugar. Bangod sa kataason, wala nakapangaman ang driver nga si Rodsel Bensurto kag inaliman nga napatay ang makina. Estable na karon ang kondisyon sa mga biktima. Ginkustodiya naman sa kapulisan ng driver nga posible pasakan sang kaso nga reckless imprudence resulting to multiple physical injuries. Paglabot dito sa may takason, napatay ang kanyang elk and then nag-atras. Bali nagdaos-dos siya kaya kumamataas. Nadunot girang halos tunga sang lawas ng 68 anyos ng si Nelson Enriquez, residente sa poblasyon Delgado, Calinog, sang nalapakan na asang dump truck sa Madaraga sa Enrique, Iloilo. Suno sa pulisiyara sa parehong ng motorsiklo ni Enriquez ang dump truck ang ginamaneho ni Rodel Padrogane, 43 anyos. Hinali lang nga nag-overtake ang motor kag natumba. Bangod tama kalapit ang distansya sinis nagadalagan nga truck nalapakan gid ang biktima. Samtang ginkustodiya na sang kapulisan si Padrogane nga nagsungka man pagkatapos ng aksidente. Dedo na rival sa Riosa District Hospital ang 20 anyos nga si Kil John Calumno sa barangay Isian, Victoria, Rio, Iloilo sa aksidente nga nabungguan ang iya motorsiklo sa motorsiklong ginamaneho ni Don Rex Cabansag, 19 anyos, sang barangay Cagaya sa Amoman nga banwa. Suno sa Leon Police, papauli na si Calumno kasi nag-U-turn sa dalan, nabungguan ni Cabansag rason nga natumba kag nakaagom sang patal nga pila sa ulo. Samtang pilason man si Cabansag nga natumba sa iya motorsiklo. Madasig-dasig niya nila dalagan, kaya nagasundanay manang ni sila nga duwa, ma'am. However, si Kirchan Kalungno, kung tilada nga nag-yuton. That is why nga napungguan siya. Kani Don Rex Cabansag. Upod kay Romel Porquia, Tess Ordales, 1 Western Visayas. Ari balantayan mga puso, may bago nga nasipatan nga pagtipon sa panganod sa sulod sang PAR o Philippine Area of Responsibility.
Sunod sa pag-asa, Yara inisa na sila nga ibahin sa Mindanao kag padayon nga ginamonitor kun mangin isa ka LPO kun low pressure area. Padayon naman ang pagluntad sa habagat nga makapekto gihapon diri sa western section sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Base naman sa datos sa Metro Weather, may pag-ulan sa Panay Island kag Negros provinces. Posible ang mabasog nga ulan gani mangin alerto sa tsansa sang baha ukon pag-usmod sang duta. Dapat man paghandaan sang iban pa ka bahin sa Visayas, pati sa dako nga bahin sang Luzon kag Mindanao ang tsansa sang malapad nga pag-ulan. Proud mom si Kapuso primetime queen Marian Rivera sa iya daughter nga si Zia nga ginkilala bilang most exceptional swimmer sa isa ka swimming competition sa Gamlaglang. Ginflex ni Marian sa Instagram ang snapshots ka videos ng performance ni Zia sa nasambit na kompetisyon. Speechless and proud of you, Zia, ang caption sa aktres. Happy and proud man si Bea Alonzo nga naglibot na sa 1 year ang sikat nga lie detector challenge. Sa iya latest vlog, ginbalikan ni Bea ang pinakakuha nga interview sini sa iya mga kaupo sa show business kung sariin madamos ang revelations, juicy questions kag exciting nga mga sabat. Siyempre sa katapusan nga parte sa vlog, ginpamangkot naman ni Bea ang viewers kung ano naman balang challenge nga luyag nila makita sa next episodes. Gin-share man ni Isabel Ortega ang last taping day nila para sa Voltes 5 Legacy. Suno sa actress in a span of 3 years, from strangers, naging pamilya na ang pagkabig niya sa Voltes team upod si Miguel Tan Felix, Radson Flores, Matt Lozano, kag Rafael Andicho. Congratulations sa atin at mahal ko kayo ang caption ni Isabel. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Samtang ginapangita ang Voltes 5 team, may bago nga beast fighter nga maatake sa Terra Air 2. Ang nabilin sa Camping Falcon, magkapangamanehan, inakagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad. Pagkatapos ang 24 oras. Mga kapuso, iyari pagid ang dugang mga bakante nga posisyon sa gmanetwork.com. Pwede gid magpadala sang application letter kag resume sa Regional TV at gmanetwork.com ang mga interesado nga mag-apply. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pamaagi sa paghimo sang handcrafted kag world-class nga ilimnoon gin pakigbahin sang mag-asawa nga negosyante sa Calamba City, Laguna. Mga ginapabugal nga produkto human sa ginsimbog nga botanicals halin sa nagkalain-lain nga riyon sa pungsod. Si Julius Bilacaol nakatutok. Bunga sa manggaranon nga kasaysayan kag tradisyon sa ilang pamilya kag pagtinguha nga ipakilala ang Pilipinas sa pamaagi sang paghimo sang handcrafted kag world-class nga ilimnon. Ginpakigbahin sa mag-asawa nga Sanday Matthew kag Glory Westfall ang pinakaunang authentic craft distillery sa pungsod nga makitaan sa Calamba City, Laguna. Sa ginpatigayon nga distillery tour, proud nga ginpakita na Day Matthew kag Glory ang ila distilling process gamit ang pila sa ila state-of-the-art facilities. Pagsulod pa lang, mahaklo muna ang kahamot nagikan sa ilang mga panakot. The inspirations behind this is really my grandfather who came to the Philippines in 1918. Now the genesis behind Full Circle and Archipelago is really to put the Philippines on the craft spirits map. The testament to that is in fact that we're now exporting to 18 countries. Ang ila nagapanguna nga produkto nga gin, human sa ginsimbog nga botanicals nga makitaan sa nagkalain-lain nga riyon sa pungsod, pareho sa sampagita, ilang-ilang, kalamansi, pine halin sa Benguet, Sagada Orange, suha sang Davao, kag paho nagikan pa sa family farm ng Dailori sa Dasol, Pangasinan. Really, it's 28 botanicals, 22 are locally sourced from the Philippines. So it took us so long to come up with ano ba talaga yung something that will represent the Philippines. Talalo pang doon man ang lava rock nga ginagamit para sa natural filtration sa ila vodka. Halin pa ang mga lava rock sa duha ka aktibo nga mga bulkan sa Luzon. Ang Bulkan Mayon kag Taal. Bisan ang botelya kag label sini, maidid nga ginpaminsar kag may importante nga mensahe nga nagapakita sa manggaranon nga kultura sa pungsod. Sa sulod pa lang sang 5 ka tuig, nag-ani na sa nagkalain-lain nga pagkilala ang ilang mga produkto.
Kabahin ang distillery tour sa ila ika-5 katuig nga anibersaryo. It was so enjoyable, also mostly because it was so thorough and it was such an educational experience learning about how they make it, the process of making it, but also in going through the tour, you could also learn so much about Philippine culture as well. Nagpasalamat naman ang mag-asawa nga Sanday Matthew kag Glory sa tanan sa nabaton nga suporta. We couldn't have done this without the level of support that we've had. We've been growing 100% per annum, leaps and bounds. It's really about putting the Philippines forward. It takes long, but what you get at the end of that rainbow is so much fulfillment, especially if you're really trying to do it for your country. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Mabugsa mahimo ninyo malataw ini episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kay click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mabugsa mag-isa kitang hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako sa Eden Priatos, naghatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sa Bugos nga Puwersa sang One Western Visayas News Team, ako si Caitlin Revilla. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.